Naging mainit nga na kontrobersya ang isyong ito sa mundo ng social media at pati na rin sa buong bansa. Isang nakakagulat na insidente ang naganap kamakailan kung saan inistap umano ng isang lesbo si Vice Presidente Sara Duterte sa kanyang leeg. Ang naturang pangyayari ay mabilis na kumalat sa social media at nagdulot ng matinding reaksyon mula sa publiko. Ayon sa mga ulat, ang mga nasabing lesbo ay nagturo kina Pangulong Kuting ng Norte Jr. at tambalan nitong at pati na rin si Tambaluslos ang tagapagsalita ng mga magnanakaw nitong bilang umano'y mga mastermind sa likod ng tangkang pananakit. Bagamat wala pang malinaw na ebidensya upang suportahan ang mga paratang, ang insidente ay nagdulot ng malawakang usapin ukol sa seguridad ng mga opisyal ng gobyerno at ang politikal na tensyon sa bansa. Ayon sa mga saksi, bigla na lamang manong inatake ng lesbo si Vice President Sara Duterte habang ito ay nasa papublikong lugar. Agad namang dinala sa ospital ang Vice Presidente at kasalukuyan itong nagpapagaling sa kanyang tinamong sugat. Samantala, pinabulaanan ng kampo ni Presidente Kuting ang mga naturang tambalan ng mga paratang at maninginit na ito ay isang hakbang lamang upang sila ay siraan. Nagsagawa naman ng masusing investigasyon ng mga otoridad upang alamin ang tunay na motibo sa likod ng insidente at ang pagkakakilanlan ng mga posibleng sangkot. Hinihintay pa ang opisyal na pahayag mula sa Office of the Vice President hinggil sa estado ng kalusugan ni Vice Presidente Sara Duterte at ang kanilang posibleng hakbang ukol sa usapin ito. Ang insidenteng ito ay nagdulot ng matinding kaba sa publiko lalo na't patuloy na umiinit ang politika sa bansa, patuloy ang pagbabantay ng mga mamamayan na magiging resulta ng investigasyon habang nananawagan ng hustisya at kapayapaan. Panoorin na lamang natin ang buong video para sa kabuuang impormasyon. At kung bago pa lamang sa ating channel ay syempre huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kang maging updated sa ating mga bagong upload at maging aware ka na rin sa kung anong nangyayari sa ating bansa. Ito na nga mga kaibigan, panoorin na natin. Pasok po! Congressman Marcoleta, alam nyo dito, busit talaga ako kanina dito. Hindi kay Marcoleta ha, kundi doon kay doon sa mga, andun sa hearing ng mga buaya. Paano di ka mabubwisit? Magtatanong sila. Pag nagtanong sila, pag sinagot sila ni Marcoleta or kung sino man yung tinatanong nila, sabay kapag wala na silang maisagot, doon din sa katanungan nung tinatanong nila ay biglang magre-recess. Magwa 1 minute suspension. Di kanina alam nyo habang pinapanood ko, imbis na manggigil ako, tawa ako ng tawa. Sabi ko, yan na. Katulad lang nung harapan ni yung sago or yung kaninang pag-uusap ni Congressman Joel Chua. No, na tinuturo. Biro mo, tinuruan pa sila ni BP Sara. Tapos ngayon, nung hindi na nila masagot, biglang nag 1 minute suspension. Ganun ka. Kaya yung mga napapanood ko kanina sa mga comments, sa mga comment ng mga netizens, sabi niya, ay Bopols. Ay walang alam. Biruin mo sa nga makita ng isang resource person na tinuruan pa yung tinuruan pa yung mga nagtatanong. Kasi yung katanungan wala sa ayos eh. Di ba? Kahit naman tayo na pangkaraniwang tao, alam natin na ang layo na. Tsaka ito yung pangangatal ni kanina. Grabe yung pangangatal ni Castro ha. Abot tenga na yung kaba. Kinakabahan eh. So panoorin muna natin itong panayam kung Marcoleta kinwestiyon ng assessment ng Kamara sa OBP na dapat ay tungkulin ng COA. Hindi kasi ito totoo naman tong sinasabi ni Marcoleta eh. At saka halatado naman, biruin nyo yung mga nangyayari ngayon sa hearing, kadalasan lang natin nakikita yan sa korte. Yung tipong hinusgahan mo o panguhusga, paghahatol sa mga tao na inuusig dyan sa hearing, parang korte na ho. So ngayon, pati yung tungkulin or gawain ng COA, nakikita na rin natin sa hearing. Kaya panoorin ho natin to. Ano po yung pinagbatayan? I think
We deserve to know how the assessment was made. This concerns the liberty of an individual. Wait lang, parang may nagsasalita. Under the Constitution, no one should be deprived of life, liberty, or property without due process of law. I think Attorney Lopez deserves to be heard. How will you now assess the authority, the integrity, and the mandate? It is an independent constitutional body which mandate rests upon them. And I think the audit observation memo, Mr. Chair, is still under process by the committee, by the Commission on Audit. Why would we take that responsibility from the Commission on Audit? Why don't we allow the process to proceed and complete their investigation? I am raising a constitutional issue before this committee, Mr. Chair. We cannot arrogate upon ourselves the principal mandate reposed to the COA. It is the Constitution itself which gave them that responsibility, that authority and mandate. Where in Article 7 of the Philippine Constitution, which is the grant of legislative power, can this committee arrogate upon itself? Boom. Asan nga yun? Asan nga naman yung batas na yun? Kaya ito, kaya ilag na ilag sila dito kay Marcolete. Dito sila nasusupalpan. Isa sa mga talagang bumibisto to sa kabubuhan ng hearing na yan. That particular mandate, I would like that question to be answered, Mr. Chair. Yan na. May I be heard? Oh, Yes. Wala na, tulala na. Oh. Hindi na si Paduano, si Boy Tigas pa nga, nanggigigil na. Mamaya tatayo na naman yan, magpapaano na naman yan doon, 1 minute suspension. Parang no, ngati talaga ng pako pag napabanggit ko to si Paduano. Hindi, ito nahalata ko sa kanila. May kanya-kanya silang parang may kanya-kanya silang rules. May kanya-kanya silang obligasyon. May kanya-kanya silang karakter. Si Paduano, ito yung parang tinatawag na gangster sa kanila eh. Yung iba chill lang. Si Abante, buti wala dyan si Abante. Ba't wala dyan? Dapat nandiyan si Abante, hindi kompleto ang Power Rangers, the content creator pag wala si Abante. Dapat nandiyan yun, para kompleto, di ba? You will be heard, Congressman Marcoleta, but we just acted on the motion. Now, Congresswoman Castro, could you please answer the query of Congressman Marcoleta? Patay na, yan nakakabahan ako po. Diyan hiningal si Franz Castro kanini. Gago! Diyan hiningal si Franz Castro yung pinapasagot sa kanya ni Chua na, sagutin mo yung sinasabi ni Marcoleta. Pakinggan natin. I have not yet asked the question, Mr. Chair. Okay, I am please trying to continue. explain my point. Please continue, Congressman Marcoleta. Because in the totality of evidence, as stated by Honorable Castro, there is an existing case, Mr. Chair. Ong versus Senate, GR number 257401, which says that the court ruled that the determination of whether a testimony was false or evasive requires an assessment of the totality of evidence presented to determine whether a witness speaks truthfully or merely trying to evade answering the question directly. So I am asking, Mr. Chair, how was the totality of evidence assessed, if ever it was assessed? Ano po yung assessment na ginawa ng Chair o ng committee? Kasi po, ang nabasa ko lang o nakita ko, Mr. Chair, sa Attorney Lopez wrote the COA explaining the position of the OBP that the audit observation memo is not conclusive, which means, Mr. Chair, Attorney Lopez is merely explaining the nature of an audit observation memo. If I were the lawyer of the OBP, I would have done the same, because I think the very nature of the AOM, it is not final and executory
Why would Kaya alam ko na siguro kung ba't bad trip lagi si Paduano kay Marcoleta. Baka hindi maintindihan ni Paduano yung English ni Marcoleta. No? Why would the COA abdicate its mandate of auditing the transaction or the funds utilization of the OBP? Why would the committee, Mr. Chair, arrogate upon itself the very mandate and responsibility of the Commission on Audit? Article 9D, Section 2, Paragraph 1 of the Binasahan na kayo ng batas. 1987 Constitution, Mr. Chair, I will read. The Commission on Audit shall have the power, authority, and the duty to examine, audit, and settle all accounts pertaining to the revenue and receipts of and expenditures or uses of funds and property. Mr. Chair, this constitutional provision jibes with Section 25, Paragraph 2 of Presidential Decree 1445 or the State Audit Code of the Philippines, which says, to develop and implement a comprehensive audit program that shall encompass an examination of financial transactions, accounts, and reports, including evaluation of compliance with applicable laws and regulations. Meaning, Alam nyo dito sa mga sinabi ni Marcoleta na to, no? Ang pinagtataka ko dito, nasa batas naman pala lahat yun. At hindi pala, labag pala sa batas lahat ng mga pinaggagawa dyan sa hearing. Pero bakit patuloy nilang ginagawa? At suportado pa sila ng gobyerno. Dito nakakahiya. Nakakahiya to dahil, alam mo yun, mismong kapwa Pilipino, kapwa Pinoy, ang sumisira sa batas natin dito sa Pilipinas. Ngayon tapos biglang papasukin nila yung ICC, biglang parang gusto nilang idepende yung batas ng Pilipinas na ibang bansa ang magdesisyon at ibang bansa ang magano ng batas natin dito sa Pilipinas. Parang ang labo na, no? Samantalang, may kita nyo naman doon, sinabi na ni Marcoleta yung mga batas na yun, pero ba't parang tuloy-tuloy pa rin ang paninira or tinatawag na nilalabag ng mga congressman yung batas na matagal nang dumadaloy dito sa bansa natin. Samantalang ito, no? Matapos magmarunong sa batas, BP Sara sinugod na si Kong Chua at ako. Di alam nyo dito, nag-viral nga yun eh. Naniniga daw si BP Sara. Hindi naniniga yun, kinakausap niya eh. Kung si Paduano nga pinisil-pisil niya pa yung balikat ni Kong Marcoleta. Yung ginawa ni BP Sara, kinumpurta lang naman, tapos parang naging big deal sa... Bagay, iilan na lang naman yung naniniwala sa gobyerno ngayon. Tapos ipabuka ni Vice President Sara Duterte na mukhang walang alam sa batas ang mga mambabatas. Ilan sa mga kongresista halos lumubog sa kahihiyan. So, sakit nun, no? Parang walang alam sa batas ang mga mambabatas. O sakit pa kayong ganun? So hurt? No? Hindi nga raw inaasahan ng maraming miyembro ng Quad Committee na dadalo sa nasabing pagpupulong ng Committee on Good Government ang Vice President na si Sara Duterte at tila nagulat rito ang chairman na si Joel Chua. Umariba sa netizens online at nag-viral sa social media kung paano sampalin ng katotohanan at pangaralan ng Vice Presidente sina Chua maging ang Antipolo representative na si Romeo Acop na tila pinagpipilitan na may karapatan raw ang Kongreso na ipakulong ang sinumang taong gusto nilang i-contempt katulad na lamang ni Attorney Zalica Lopez. Gusto nilang i-contempt? So, ibig sabihin kahit wala naman talagang sapat na basihan, basta gusto nyo lang i-contempt yung tao, okay na yon. Aba, naku.
Aban ako talaga. So ganun na pala ngayon yung kalakaran dyan. Pag gusto nyo lang, contempt agad. Tama nga yung bansag sa inyo, the contempt creator. Ngunit tila ang hindi raw nalalaman ng mga kongresistang ito. Illegal na ang ginagawa ng mga kongreso nang patuloy nilang ikulong at i-extend pa ng 5 araw ang pagkakadetain ng Chief of Staff ni VP Sara na si Attorney Zelica Lopez. Ayon mismo sa Vice Presidente na ginulat ang mga kongresista nang dumalo ito ng biglaan sa Quadcom. Ayon sa saligang batas, hindi na tama ang ginagawa ng mga mambabatas at maaari na silang ireklamo dahil ang kanilang mga naging pag-aksyon ay illegal na at hindi na makatao. Hindi man derechahan, ngunit tila ipinahuating ng Vice Presidente na power tripping na lang ang ginagawa ng mga mambabatas na dahil bukod sa wala silang jurisdiksyon sa ginagawa ng COA, pilit nilang binubulat-lat ang ilang mga sensitibong impormasyon na dapat ay Commission on Audit lamang ang nakakaalam. Narito at panoorin ang full video kung saan hindi nakasagot sina Joel Chua at Romeo Acop maging ang ilan pang miyembro ng Quad Committee. Ito yung sobra akong tawang-tawa dito sa kaganapan na to. Na dahil hindi nilang masagot-sagot yung mga katanungan ni VP Sara at yung mga sinabi ni VP Sara ay biglang nag 1 minute suspension. Biglang nag-break time. Kaya pala, biglaan pala yung sipot dito. Sorry, hindi ako nakapanood kanina. Pero may mga ito nga, yung part na to, nakapanood ako. Kaya pala, nangangatal lahat ng mga congressman kanina. Sa mga, nangangatal sila na parang hindi sila prepare sa mga isasagot or mga isasagot nila kay VP Sara Duterte. Kaya naman pala sobra. Si kanina, si Franz Castro, napahingam, sira yung mic sa hininga. Kaya pala napabuntong hininga si Franz Castro kasi sa isip niya siguro, hindi ko nadala yung script para dito. Yung tuloy na para ako nabibisto ako. Nang tila patotohanan ni VP Sara na kung may tao mang dapat sisihin sa mga nangyayari ngayon ay ito'y walang iba kundi ang Pangulong si Bongbong Marcos. Game. Panoorin ang full video. The position of Undersecretary and Assistant Secretaries and other appointed positions are positions of trust and confidence by the appointing authority. The resignation letters of the USEX and the ASEX of DepEd were accepted by the appointing authority. And who is that? Mr. Chair? The President of the Republic of the Philippines. It is not the Secretary of the Department of Education. So you ask the President of the Republic of the Philippines why he accepted the resignation of the USEX and the ASEX. Yan na, one. What is the point? Yan na natin bilangan natin yung pag-freeze ng utak ni Joel Chua. Ayan wait lang. Okay, game. Of the USEX and the ASEX. 1, 2, 3, 4, 5, 6, What is 7. Naku po, 7 seconds. 7 seconds, na-stuck yung utak ni Chua. Ay, ni Chua. 7 seconds, guys. Tagal nakasagot. Honorable Vice President. Ang sinasabi ko sa inyo, bakit nyo kine-question ang due process? Tanungin nyo ang appointing authority, bakit niya tinanggap ang resignation letter? Tama. Na-stuck ulit yung utak. Na-stuck yung utak ni Chua, hindi na nakasagot. Subisip ni Chua, dapat nung dumating to si VP Sara, dapat nung nandito si Barbers yun nandito Gago! Sa akin pa napatsyempo Yung tuloy na nabibisto ako Madam Vice President, Yes, sir. we will, wala pa po tayo dun sa usapin na yun. Saan yung usapin? bigla sabi, wala po tayo doon sa usapin na yun. Bakit?
Oh, yung confidential fund ba ng 2023 kasama ba sa usapin ng budget ng Office of the Vice President sa 2025-2024? Hindi naman kasama yun na. Bakit pilit nyo pinag-uusapan yun? Aber? biglang katuwiran, ay hindi po kasama sa pag-usapan namin yan. O baka sabihin nyo, o baka hindi nyo nadala yung script nyo para doon sa katanungan na yun. Yun eh. Nabibisto, kaya kayo nabibisto eh. Sige, tuloy. Po, later po sa binabanggit po ninyo. Wala pa po tayo sa period of interpellation. Bubuksan ko pa lamang po ang period of interpellation. Yes, sir. Nandoon na kayo sa topic. Hindi po tayo nag-i-interpellation. Madam Vice President, nag-uusap po muna ang mga miyembro. Yes, so, sir. please do respect. Yung Yes, mga- I am very respectful. I am dovetailing from Congressman Marcoleta. The appointing authority is the President of the Republic of the Philippines. Why are you questioning due process in a discussion of resignation of USEX and ASEX? Wala pa pong nagtatanong about that, Madam Vice Kaya President. ka nga tinatanong Sir, eh. Tinanong ka na nga eh. Gago! Uplok. Sir, dinetain nyo na yung tao Tama. for due process. Madam Vice President, Sir, nasa loob ng detention ang tao because you question due process. Asaan ang explanation ng due process ninyo doon? Nasaan? Tama. Madam Vice Tinanong President, kita kanina, I'm sorry sir, tinanong kita kanina, sino ang appointing authority? USEC ng ASEC, anong sagot mo? Secretary. Hindi mo alam. hindi pa po ako Hindi mo. sumasagot. Nakita kita, sumagot. Camera. Biglang napatras si Q eh. Biglang napapadwano sit eh. Alam niyo yung padwano sit ngayon, yung gano'n no. Ganyan, tapos gaganong gano'n. Yan, yung mga padwano sit yan, guys. Biglang biglang napahinto eh. Biglang nagulantang eh. Oh, asan yung video? Kita kita sumagot. Sinabi mo secretary. Tapos, so yan na naman. Mr. Chairman, a motion to contempt. Ay, hindi ko na. Dismiss, yan na, si Motion. O, sumagot na si Motion, pakinggan. Ang pinakamalapit pa rito, hindi ipinilay yung video na yun. Diba? Hindi pinilay yun, no? Okay. Sasagot na si, Kita kita sumagot. Sinabi mo secretary. Hindi mo alam lahat. One Na ang minute nag-a-appoint ay president. suspension is declared by the chair. ay, puro na lang no? Si 1 minute ng suspension, si 1 minute recess. Anak ng tete. Pag hindi na kaya sagutin, 1 minute suspension. Mr. Sir, nasasagot naman yung si Paduano, the attitude boy. Mr. Sir, permission to... Ay, naku. Okay sir, kasi napapahila ang Pilipinas. Ganito ba? I will only recognize you if you will take your oath. Okay. Okay. Please administer the oath of the Honorable Vice President. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this increase you have in confidence? Yeah, the oath has been read to this court, Your Honors. Napapay kayo. Nag-oath na. Yung hinihiling nyo oath. O, yan na. Binigay na sa inyo yung oath. Oatmeal. Ay, sorry. Recognition of the Honorable Vice President. Yes. Mr. Chair, the position of Undersecretary and Assistant Secretaries and other appointed positions are positions of trust and confidence by the appointing authority. The resignation letters, Oo nga pala ito alam ko naman napanood yun eh. Tapos nandun naman na kanina sonan. May kwento lang pala ako sa inyo. Hindi nyo ba alam yung video ng pag kumuha kayo ng video sa House of Representative, kinaka-copyright na. Kinaka-copyright na nila kasi 2 beses akong nagre-upload ng sa House of Representative. Siguro bawal na ngayon. Dati hindi bawal yan kasi government government channel yan eh. So hindi ko alam bakit
Ganun na yung kalakaran. So siguro dahil DDS ako, dahil Duterte vloggers ako, Duterte supporters, siguro ganun. Yan na natin. So eto na, no? Matapos subukan saksakin, grabe to. Si BP Sara, security na gumawa nito tukoy na at galing pala ito sa gobyerno. Ako po yung nagre-reaction video lamang dito sa bidyong to, no? Oo, baka ma-misinterpret nyo na naman. Okay, play. Matapos kumpirmahin ni Vice President Sara Duterte na hindi siya nagbibiro sa lahat ng kanyang mga naging babala na kung ipapapatay siya muli ni na BBM, Liza at Martin, hindi siya magdadalawang isip na isunod ang mga ito na siyang tila pinaniniwalaang nasa likod ng unang assassination attempt laban sa kanya. Ito ang shocking revelation na isiniwalat ng well-known scholar at political analyst na si Sasrogando Sasot, kung saan tila idinulgar nito sa publiko ang tunay na dahilan kung bakit diretsa ang binalaan ng vice-presidente na isusunod niya sina BBM, Liza at Martin kung sakaling susubukan siya't uling patahimikin. So ibig sabihin talaga, kasi dati 'di ba, may interview si BP Sara kung tutusin nga isang naging malaking kabubuhan ng mga tansu vlogger yun. Kasi sabi nila chikinini daw. Bubo talaga. Ang hirap no pag naging ito, hindi naman ako sobrang galing mag-vlog pero aminado ako sa sarili ko na may natututunan at napapangiti ko kayo sa ginagawa ko, no. Pero yung ibang mga tansu vlogger, alam mo yung katangahan nila, obvious na. Alam mo yun na, yan nga yung about dyan sa hiwa sa leg ni BP Sara. May mga vlogger na nagpa-issue nun na chikinini daw yun. Grabe naman chikinini yun, kasing laki ng bunganga ni Paduanin yung humalik doon. Hindi naman siguro, di ba? So, ngayon, tinanong si BP Sara sa isang interview, hindi natin balikan yung video, na alam ko naman, napanood nyo naman na yun. Sinabi doon na, gusto kasi nila akong gurgurin, kaso hindi nagtagumpay. So, ibig sabihin, totoo pala talaga yung sinabi ni BP Sara na yun. Kaya nga, sa totoo lang nung una, medyo rin ako dun sa mga sinabi ni BP Sara na totoo kaya yun, biro kaya yun. Pero ngayon napagtatanto ko na talagang may katotohanan. Ang hirap din kasi minsan arukin nga. Ako, aminado ko, nahihirapan ako minsan arukin ang mga sinasabi ng mga Duterte dahil hindi mo talaga rin matukoy kung sila ay nagbibiro or seryoso sa kanilang mga sinasabi. Pero tayo kasi minsan, siyempre, kabisado natin ng mga Duterte na laging may meaning, laging may double meaning, may logic yung kanilang mga ibinibitawan na salita. So, hindi na bago sa atin yun. So, eto nga, nagulat tayo na isa pala talagang yung sinasabing gugurgurin siya na hindi nagtagumpay, totoo naman pala talaga. Kaso nga lang, dahil sa sobrang kabado ng gobyerno ngayon, nagpa-Hawaii pek. At sinabi pa nila sila daw yung may mga death threat. Yes, you heard it right! Isinambulat sa publiko ni Sasrogando Sasot na bago ang warning ni VP Sara sa tatlong tila galit sa kanya sa politika. Una na nilang binalak na ipapatay ang vice-presidente bago ang kaarawan nito. Sa nasabing social media post ni Sas, kinumpirma nito na ang security personnel na inassign mismo ng Pangulo para bantayan si VP Sara ang nagtangkang saksakin di umano ito sa leeg para mamatay. Ayon sa kanyang social media posts, what Filipinos don't know is that before the birthday of Inday Sara, she experienced an assassination attempt by one of her security aides assigned by the Office of the President. Unquote. Tahimik raw dito ang mainstream media at hindi inilalabas sa publiko na tila idinidiin at pinagmumukha pang masama si VP Sara. Mas nagimbal pa ang maraming netizen na mapagtagni-tagni nila ang kwento at mga testimonya noon ni Vice President Sara Duterte kung saan makikita na kaya pala mayroon itong gilit
o sugat sa leeg. Ito pala ang kanyang sinasabi noon na sinubukan siyang gurgurin ng mga taong galit sa kanya sa politika, ngunit hindi sila nagtagumpay. Panoorin ang buong revelasyon kung saan tila ngayon naniniwala na ang maraming Pilipino na unang pinagbantaan at sinubukang patayin ng mga galit sa kanya sa politika si VP Sara, kaya't binalaan niya sina Martin Romualdez, Liza Marcos at BBM na pare-pareha silang may kalalagyan kung muli nilang susubukang patayin ang Vice Presidenteng si Sara Duterte. Ang tanong kasi dito, no, pero alam ko naman lalabas at lalabas kung sino tong security na to. Tangina, ginawa nyo to. Kaya pala, no, ngayon napagtatanto natin na bakit ganito na hirap kasi magsalita eh. Pero bilib pa rin ako kay Bibi Sara. Biruin mo, napagpasensyahan niya yung ginawa sa kanya. 'Di ba? Pinakisamahan niya pa rin at sa halip ay nanahimik siya. So ngayon, dahil nga ginigipit na ang mga inosente sa Office of the Vice President, yung mga empleyado, kaya siya nagsasalita na ngayon. Pero hindi natin mapagtanto na grabe na talaga kahayop ang ugali ng mga kalaban ng mga Duterte, no? Talagang kaya na nila talagang pumatay. Nga ito eh, kung may sinasabi nila palagi na mga Duterte mamamatay tao, so anong tawag nyo sa mga Marcos? Anong tawag nyo dito sa mga kila Tamba, kay Ma'am Shitars, at kay Bangagers? Anong tawag nyo sa kanila? Paki-comment nga. Panoorin ang full video! Ibig sabihin, in the first place, meron lang threat sa akin. But they simply do not care that I am also concerned about my security. Nagpaliwanag si Vice President Sara Duterte tungkol sa isang video kung saan sinabi nito na sinubukan umano siyang i-gurger o saksakin. Burger. I-gurger. Gurgur na lang eh. Gurgurin eh. Hindi ko pa gurger. Hirap sa inyo eh. Pag mga rich kid kayo eh. Sinubukan eh. Gurger. Gurgurin. Gurger. Buti ka na maging tunog. Burger. Sinubukan. Gurgurin. Subalit hindi umano sila nagtagumpay. Sa isang panayang kahapon sa Vice Presidente sa Cagayan de Oro City, natanong ng media kung ano ang kanyang ibig sabihin sa nasabing video, kung saan itinuro nito ang sugat sa kanyang leeg. Hindi naman nagbigay ng partikular na pangalan si VP Sara kung sino ang tinutukoy niya sa video. Hindi naman na siguro kailangan i-interpret yun, very straightforward yun. Tinanong ako kung ano yung sugat na nasa leeg ko at sinabi ko na sinubukan nila ako i-gurgur pero hindi sila nagtagumpay. Sino ba yung sinabi ko? Silang lahat. So, diba? So, ibig sabihin, totoo nga pala talaga eh, no? Grabe, ang lupit ng ano. Ang lupit ng ano nila kay ang lupit nitong mga to. Na ikinagulat ng maraming Pilipino ang sunod-sunod na revelasyon ni Vice President Sara Duterte hindi lamang sa patong-patong na pagnanakaw ng mga opisyalis ng gobyerno, kundi maging ang minsan ang pinagtangkaang kidirin ang kanyang sariling buhay na pinaniniwalaan ng maraming Pilipino na walang ibang mag-uutos kundi ang mga galit kay VP Sara at sinusubukan siyang pabagsakin para hindi makaupo sa pwesto bilang Pangulo. Umani ng libo-libong reaksyon sa social media ang ilang mga kumpirmasyon mula sa reliable sources na bago ang karawan ng Vice Presidente, sinubukan siyang patahimikin o patayin ng ilang mga galit sa kanya sa politika. Wala raw ang tanong dito, asan na kaya yung security guard na yun? Pero alam ko soon, malalaman natin at lalabas yun. Asan na kaya yun?
Malamang pag lumabas yung security guard na gumawa dito kay BP Sara, mawiwindang tong mga hayop na to. No? Ano? Alam, ngayon, intindi ko na. Talagang gets ko na kung bakit ganyan na lang taga. Siguro, alam nyo, sobrang bilang ako kapatid, bilang tatay ako, bilang anak ko, si Vice President, talagang manggigigil ako sa mga hype na to. Kaya ako nga, nanggigigil ako ngayon. Hindi nila ako kaano-ano ha. Isa lang akong dihamak na supporters ng mga Duterte, nanggigigil ako. Sana gawin din sa kanila yun. Paano pa yung mga kamag-anakan ni BP Sara? Yung asawa, tatay, kapatid, tito, tita, pinsan, ako po. Ito sa kwentong ito at lahat ng kanyang sinasabi ay totoo dahil kung inyong mapapansin, ilang buwan na ang lumipas nang makita ang leeg ni VP Sara na mayroong hiwa na para bang binalak siyang kitilin o saksakin ng mga taong balak siyang patayin. Umani ng iba't ibang sentimento sa taong bayan ang nasabing video at mga larawan ni VP Sara kung saan sa isang press conference hindi nito itinanggi na talagang binalak siyang patayin ng ilan sa mga tila taong naghahangad maging pangulo at uhaw na uhaw sa kapangyarihan at pagnanakaw sa gobyerno. Bilang pagpapatunay, kinumpirma ito ng well-known political analyst at international scholar na si Sastro Gando Sasso na sa pamamagitan ng kanyang sunod-sunod na post. Pinatunayan ito kung saan nang gagaling ang vice-presidente kung bakit niya binitawan ang mga salitang kapag siya ay pinapatay ng mga taong galit sa kanya sa politika. Isunod sina BBM, Liza Marcos at Martin Romualdez dahil lang hindi daw alam ng publiko. Una nang binanatan at talagang sinubukang patayin si VP Sara bago pa ang kanyang karawan. Ay mismo sa ilang mga post lista sa kanyang social media page. What Filipinos don't know is that before the birthday of Inday Sara, she experienced an assassination attempt by one of her security aides assigned by the office of the president. So ibig sabihin pala, no, bukod sa inaabangan natin na video na ilalabas ni BP Sara, kaabang-abang din po na malaman natin kung sino tong security guard ng office ng Vice President na nagtangka sa buhay niya at di umano ay galing ito sa gobyerno at napag-utusan ata. Ito pa yung isa pala sa kaabang-abang na talagang aabangan ng taong bayan. Ang lupit nito. Few months back, Vice President Sara Duterte already told the public that there was an assassination attempt against her and most of the mainstream media were just quiet. Wala man lang statement sa NSA. Kasabot kayo no? Kung ikaw ay ipapategin ng mga Marcos, Araneta, Romualdez, hindi ka ba gagawa ng paraan para makaganti? Sa totoo lang tayo. Unquote. Ayon sa matinding revelasyon ng well-known scholar at political analyst na si Sastro Gando Sasso, hindi raw kikibo at magsasabi ng babala ang Vice President na si Sara Duterte na kapag siya ay pinapatay, isunod raw sina BBM, Liza at Martin Romualdez na tila mababaon din sa hukay dahil sa totoo lamang raw nangyari na ang unang pagbabanta sa buhay ni BP Sara na tila hindi magbibitaw ng ganung salita si BP Sara kung hindi yan ginawa sa kanya. Tangina, grabe, no? Tindi talaga. Nakakatakot yung taong gumawa at yung nag-utos na ipapatay si BP Sara. Totoo nga lahat. Ngayon na pagtatanto ko na. At sasabihin na naman ng mga trolls dyan, ano naman ang sapat na dahilan ba't ipapapatay ni Marcos or kung sino man or kung si Romualdez yang si BP Sara? Ito lang yun eh. Simple. Basic lang.
lalo sa usapang politiko, ang mga ugali, hindi ko naman nilalahat ng mga politiko, pero may ugali ang mga politiko na kapag hindi nila nakuha yung kanilang gusto or hindi kanila kamiyembro sa kanilang hadikain, halimbawa yung hadikain nila ay magnakaw sa kaban ng bayan, ay kung hindi nila ikaw kamiyembro sa ganung gawain, pwede ka nila ipapatay. At lalo't nalalaman mo lahat ng baho ng mga politiko dyan. Yun talaga yung isa sa pinakamalaking motibo niya bakit nila magagawa to. Isang pinakamalaking dahilan ba't nila kayang gawin to sa kay BP Sara. Kung maaalala ho natin, si BP Sara alam niya ang lahat. Alam niya ang kalakaran, alam niya ang ginagawa, alam niya ang kabulastugan na ginagawa ng gobyerno sa kaban ng bayan. Kaya may mapapaisip talaga tayo na yan siguro ang dahilan kung bakit gusto nilang ipapatay si BP Sara Duterte. Tupit. Grabe to, tumayo balahibo ko dito. Hindi ko akalain na magagawa nila talaga yan. So yung mga banateros, mga kabiyaya, anong may kukomento nyo? Alam ko nang gigigil din kayo nga. Nararamdaman ko kayo eh. Parang wala gusto nyong may ganun no? Kaya naiintindihan ko na si BP Sara talaga. Bukod sa kagaguhan na